Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May malaking kamay ang tila pumiga sa puso ni Alaric. Hindi na niya kayang tiisin si Katniss. Gaano man niya gustong layuan si Katniss, hindi niya ito kayang pabayaan. Hindi sanay ang dalaga sa Maynila. Malamang ay nagkakaroon talaga ito ng mahirap na oras. Wala pa namang off direction si Katniss minsan. Tinawagan niya sa pagkakataong iyon, hindi lang basag ang boses ni Katniss. Nakakarinig na rin ng hikbi sa boses. Pakiramdam niya ay sinuntok ang sikmura sa nangyayari sa dalaga. Don't cry. Where are you, Anis? Pupuntahan kita. Hindi ko alam. I'm lost. Umiiyak rin ito. Huwag kang umiyak. Kumalma ka. Sabihin sa akin kung nasaan ka. Hindi na niya mapigil ang sumigaw. Natataranta siya. Natatakot siyang maaring may mangyaring masama kay Katniss. Hindi niya makakaya iyon. Hindi ko alam. Ang alam ko, kailangan kita ngayon at kailangan kita araw-araw. Iyon lang at nawala na sa dalaga ang linya. Sinubukan ni Alaric tawagan si Katniss pero unattended ang cellphone. Lalo siyang sinalakay ng kaba. Paano malalaman kung nasaan na ngayon ang dalaga? Mukhang na-drain ang battery ng cellphone nito pero hindi niya pwedeng basta lang pabayaan si Katniss. Lumapit siya sa mga kaibigan at sinabi ang problema. Tatawagan ko ang security ko para matulungan kang mahanap si Katniss. Wika naman agad ni Nimbus. Ganoon din ang sinabi ni Easton. Nagpasalamat siya sa mga ito. After all that had happened, hindi ko pa rin siya kayang pabayaan. Bumuntong hininga si Jonas, pero pagkatapos, itinapik nito ang likod niya. Naiintindihan namin, tumango-tango at nagpaalam na. Tinawagan ni Nia ang security team para tulungang hanapin si Katniss. Pero kahit marami na ang tutulong, gusto ni Alaric na personal din na maghanap. Sasakay na siya sa kotse nang may magsalita sa likuran niya. Alaric, samahan mo ko. I need a drink. Nang lingon ni Nia ay nakitang si Riker iyon. He gestured to say no. Kung sa ibang pagkakataon, ay pauunlakan niya ang gusto ni Riker. Pero mas nangangailangan sa kanya kaysa sa pag-inom at pagdamay sa mga kaibigan. Kailangan ako ngayon ni Katniss at kailangan ko rin siya. Siguro, kailangan niya ako para maramdaman niya na ligtas siya. Si Katniss ang buhay ko. Kailangan ko siya. Wika niya. Saka sumakay na sa kotse. Nanginginig na si Katniss. Inabot na siya ng malakas na ulan sa waiting shed kung saan siya dinala ng mga paa. Dahil wala pa rin sa sarili kahit nakaabot na ng Maynila, basta na lang din siyang sumakay ng jeep at bumaba pa kung saan. Litong-lito pa rin siya kahit na nagawa ng bigyan ng voicemail si Alaric at nasagot din ang tawag nito. Ano bang mali sa kanya? Frigid ba talaga siya? Passionless? Inaalala niya ang pagsasama nila noon ng dating nobyo na si Cesar. Inalala niya kung kagaya ni Marlon ay ganoon din ang tingin nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya nang maalala magkaiba ang ugali ng mga ito. Marlon was wild while Cesar was tame. Naalala niyang madalas sa pinagkukumpara niya si Cesar kay Alaric. Pareho kasing mabait ang dalawang lalaki. Galing din sa isang relihiyosong pamilya si Cesar. Hindi ito ang tipo ng lalaking yayayain siya makipagtalik, kagaya na lang na madalas na iginigiit ni Marlon na gawin nila. Hindi rin siya madalas na halikan nito. Cesar was not wild like Marlon. Ganoon pa man, hindi masasabi ni Katniss na napatunayan talaga niyang tama si Marlon sa relasyon nila. Hindi nagsasabi ng ganoon ang dating nobyo dahil nga mabait ito. Cesar was a perfect gentleman too, kaiba kay Marlon. Pero, naalala niyang nang minsang halikan ni Cesar at hindi siya nag-respond ay nainis ito sa kanya. Pinilit lang nitong wag ipakita iyon sa kanya. Ganoon pa man, naramdaman niya iyon. Maybe, she was really frigid, an ice maiden. Kaya bakit siya nanginginig ngayon? She was made of ice. Pareho siya ng ulan. Malamig. Hindi siya marunong magmahal, ni hindi nga niya nasuklian ang nararamdaman ng matalik na kaibigan. Niyakap ni Katniss ang sarili. Nararapat lang sa kanya ang mga nangyayari.
Nasa ganoon siyang katayuan nang may makitang Audi R8 na pumarada sa harap niya. Nabuhayan ng loob si Katniss, isa lang ang kilala niya na mayroong ganon. Rick, mabilis na lumabas si Alaric mula sa sasakyan. Niyakap siya at binigyan ng halik sa noo, kagaya na lang ng palaging ginagawa nito sa kanya. Pakiramdam ni Katniss ay naging maayos ang mundo niya sa ginawa ng binata. Sobrang namiss niya ang binata. It's going to be alright, wika pa nito. Niyaya na siya ng binatang pumasok sa loob ng sasakyan. Inabutan siya nito ng jacket. Pero sa halip na tanggapin iyon, ay niyakap na lang niya ito. Mas makakakuha siya ng init sa yakap na iyon. Dahil bukod sa init na dala ng katawan ni Alaric, nag-iinit din ang sarili kapag nagkakalapat ang katawan nila. Thank God you came. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka, Rick. I need you, sabi niya. Niyakap din naman ni Katniss ang binata at sa pangalawang pagkakataon ay hinalikan uli siya nito sa ulo. Hindi mo na ako kakailanganin pang muli, Anis, dahil hindi na ako muling lalayo pa sa'yo. Dinala ni Alaric si Katniss sa condominium unit niya sa Will Tower. Doon ay inasikaso niya ang dalaga, pinapaligo at pinakain. Hindi niya pinabayaan si Katniss hanggat hindi pa ito nagiging komportable at kalmado. Sinabihan din niya ang dalagang tumawag sa mga magulang para masabi ang lagay nito. Malapit na maggabi at napagpasyahan na lang nila na wag na itong umuwi dahil mahirap magbiyahe sa ganung oras. Bukas na umaga na lang niya iuuwi ang dalaga dahil may tiwala ang mga magulang ni Katniss kay Alaric, pumayag ang mga ito. Okay ka na? Wika niya pagkatapos na gawin ang mga bagay na sa tingin ay kailangan nito. Umiling si Katniss. Gusto kong uminom. Tumaas ang isang kilay ni Alaric. Hindi ka umiinom. Alam ko, pero sa tingin ko ay kailangan ko ngayon ng ganoon. So please, matamang tinignan muna ni Alaric si Katniss saka tumayo. Ano bang pinagdadaanan ng dalaga? Bakit kailangan dumaan pa sila sa ganoon? Kumuha siya ng bote ng beer na nakastock sa refrigerator. Binuksan niya iyon at ibinigay kay Katniss na dire-diretsong ininom ito. Nabilaukan pa ito. Easy. Hinaplos niya ang likod ni Katniss. It's going to be alright. I'm here. Kung ano man ang bumabagabag sa'yo, nandito ako para tumulong. So tell me, uminom uli ang dalaga bago nagsalita. Si Marlon at ako, wala na kami. Kumunot ang noo niya. Bakit? Hindi ba at may balak na kayo magpakasal? Umiling ito. We had some problems. Ayaw niya sa paraan na gusto ko. Nagtalo kami sandali. Pagkatapos ay hindi kami nag-usap ng 1 linggo. Ngayon na pagpasyahan kong puntahan siya, nakita ko na may kasama siyang babae. He had already replaced me with someone else. Ikinuwento ni Katniss ang lahat na nangyari sa niyugan. May kasalanan din naman ako dahil hindi ko masabayan ang mga galaw niya. Pero yung nagawa niya akong sabihan ng ganoon, na para bang ako na ang pinakamasamang babae dahil lang sa hindi ako makasabay sa mga gusto niya, pati na rin yung isipin na nakaya niya akong ipagpalit agad. Matagal ang pinagsamahan namin, pero hindi man lang niya binigyan ng respeto iyon. Ipinamukha pa sa akin ni Marlon na mabuti pa ang isang pokpok sa isang kagaya kong malamig na babae. I really felt insulted and disgusted with myself. Ganoon na ba siya kasama ng isang babae na kagaya ko, na kapag ikinumpara sa isang pokpok, ay mas pipiliin iyon kaysa sa akin? I felt ugly, rejected, and worst woman in the world. Tuluyan na itong napaiyak. Pakiramdam ni Alaric ay parang sinuntok na naman ng sikmura. Mula nang umalis sila ng bahay ampunan ay hindi na niya nakitang umiyak si Katniss. Lumaki ito na naging matapang. She had never been this vulnerable. Ngayon na lang ulit. Dahil sa gagong Marlon na iyon, mapapatay niya ito sa ginawa nito sa kanyang best friend, sa babaeng mahal niya. Hindi dapat nararamdaman ni Katniss ang ganito. Kahit masama ang loob dahil sa hindi nito makitang suklian ng kanyang pag-ibig, hindi pa rin niya gustong masaktan nito. Hindi deserve ni Katniss ang ganoong pagtrato. Dapat ay inaalagaan at minamahal ito. Isang bagay na kayang-kaya niyang ibigay dito. Pero hindi siya nito mabigyan ng pagkakataon. Niyakap ni Alaric ang dalaga. Hindi mo dapat iniisip yun. Hindi ka pangit, Anis. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. You are a belle. You are amazing. Kumawala si Katniss sa pagkakayakap niya. Kung amazing at maganda ako, bakit nagawa pa rin ako ipagpalit ni Marlon sa iba? Kaya ko namang ibigay ang lahat pagkatapos ng kasal namin, pero hindi niya ako hinintay. Hindi niya ako nirespeto. I really felt rejected and that hurts. Wika nito. Saka ininom uli ang beer.
Kinuha pa ng dalaga ang beer na dapat ay para sa kanya. Nilagok nito iyon na tila ba sanay na uminom. You didn't mean it, Rick. Sinusubukan kong iparamdam kay Marlon na mahal ko siya. Sinubukan ko na sumabay sa mga gusto niya. But I also have my values, my views in life. Tama naman ang lahat ng yun, diba? I just did the right thing and all of this happened to me. It's so unfair. Umiyak na naman ulit ito. Hindi niya matagalan na nasa ganoong anyo si Katniss. Parang binibiyak ang kanyang puso. Sinubukan niyang yakapin uli ang dalaga para huminahon nito. I mean it. You are beautiful. Gago lang talaga si Marlon para gawin niya ang mga yan sa iyo. Hindi ka nababagay sa kanya. You are beautiful. The most wonderful person. You are everything a man could want. Lalo na sa akin. No, hindi ako gugustuhin ng isang lalaki. I'm frigid. Huwag mong sabihin yan. Dahil para sa akin, hindi ka yelo. Whenever I touch you, I always feel the heat in you. The heat that you always denied me because you have always belonged to someone else. Sa sinabi niyang iyon, ay tumahan si Katniss. Tinignan siya nito ng mataman. Kung ganoon, ay patunayan mo sa akin, Rick. Patunayan mo na hindi talaga totoo ang sinasabi sa akin ni Marlon. Napalunok si Alaric. Anong ibig mong sabihin? Ang sama-sama sa pakiramdam na sabihang malimig pa ako sa yelo, passionless and frigid. Para ako mababaliw. Mali ba talaga yun? Pero sinabi mo sa akin na hindi ako iyon para sa'yo. Kung ganoon, patunayan mo yun sa akin. Hinawakan nito ang mukha niya. Kiss me. Nanlaki ang mga mata niya. Honest, sinasabi ng isip ni Alaric na sinasabi lang iyon ni Katniss dahil nasasaktan nito. Isama pa na kahit ginawa na niya ang lahat para pakalmahin ang dalaga ay uminom pa rin ito. Malamang ay wala pa rin ito sa wisyo. Hindi siya dapat magpadala sa tukso, pero buong buhay niyang hinintay ang ganitong pagkakataon. Palagi na lang ako nauunahan, pagkakataon ko na ito. Naalala na naman niya ang mga sakit sa pagkalamang ng mga lalaki na kagusto kay Katniss sa kanya. Si Cesar, na unang nobyo nito, noong bago pa siya makaporma kay Katniss, at pagkatapos maghiwalay kay Marlon na mga ito ay dumating naman sa eksena mga iyon. Ayaw na niyang sayangin ang pwedeng paraan ng pagkakataon nila sa isa't isa. Nasabi rin ng isip ni Alaric ang tungkol sa pangarap na mahalikan ulit si Katniss sa mga labi. Gaano nga katagal pinanabikan niya ang mga labi ng dalaga. Kung gaano siya nagtitiis sa pagkakataon na bigyan ito ng pambatang halik sa noo, ay sana ang mga labi naman nito ang muling mahalikan niya. So much for him na halos lumaki at naimpluwensyahan na ng ugali ng kulturang French na kilala sa isang halik. Pero hindi man lang niya magawang ibigay iyon sa babaeng pinakamamahal niya, kahit isang normal na halik lang sa mga labi. At ngayon ay binibigyan na siya ni Katniss sa pagkakataon. Pero makakaya ba niyang gamitin ang kahinaan ngayon ng dalaga para sa kagustuhan niya? Bumaba ang tingin niya sa mga labi ni Katniss. Malaking parte ng kanyang isip ay nagsasabing gusto niyang gawin iyon, pero pinili niyang wag makinig doon. Kailangan kong maramdaman na mali ang mga sinabi sa akin ni Marlon. I'm not frigid, so please. Nasasaktan ka, Anis. I can't take advantage of this. Umiling siya. Nagsimula siyang tumayo. Kailangan niyang kalmahin din ang sarili dahil alam niyang ilang sandali na lang ay pwede rin siyang bumigay. Hindi tama iyon. Hindi maaari. Ganun? So let me take advantage of it if you don't want to. Bago pa tuluyang makatayo si Alaric, ay hinawakan na siya ni Katniss. Inilapit nito ang muka sa mukha niya at binigyan siya ng halik na pakiramdam niya ay tutunawin ang buong katawan niya. Alaric was lost. He had been waiting for this. Nahalikan na niya si Katniss sa mga labi noong sinubukan niya mag-propose dito sa France. Masaya ang pakiramdam niya noon. Pero ngayon ay tila siya nagbabaga sa saya sa iginawad na halik nito sa kanya. I feel it. I'm burning. Pinutol ni Katniss ang halik para lang sabihin iyon. Pagkatapos ay hinalikan ulit siya nito. Pakiramdam ni Alaric ay nawala lahat ng depensa niya para siyang mababaliw sa halik na iyon. He was really crazy about her. Noong una ay ang dalaga lang ang matinding humahalik. Pero nung sumuko na siya sa nararamdaman, ibinalik niya ang lahat ng iyon. He kissed her madly. Lahat ng frustration sa nakalipas na mga taon ay ibinigay niya sa halik na iyon. Lumalim ang halik niya. Bumaba iyon sa leeg ni Katniss. Hindi naman siya nito sinita. In fact, he felt that she was loving it too. They were both burning, lost in passion. Unti-unting tinanggal ni Katniss ang botones ng polo shirt niya.
Napaungol siya sa naiisip na maaaring mangyari sa kanila. God, he had to clear his mind. It was now or never. Kailangan na nating itigil to, sabi ni Alaric na habol ang hininga. I want you, Rick. Sa'yo ko lang naramdaman ang ganitong klase na pakiramdam at gustong gusto ko iyon. Make love to me. Hindi siya makapaniwala na nangyayari iyon pero nangyayari na nga. Maaaring pagsisihan mo ang lahat ng ito bukas. Wala na akong pakialam. Basta gusto ko ito. Sunod-sunod na wika nito at hinalikan ulit siya. Nawala na ng kontrol sa nangyayari si Alaric. Ipinaubaya na niya ang kanyang nararamdaman. Lalaki lang siya. Lalaki matagal na nagmamahal kay Katniss at umaasa kapag nakuha ito ngayong gabi, makukuha na rin niya sa wakas ang puso nito. Ano na ang mangyayari sa mag-best friend kapag pumayag si Alaric sa gusto ni Katniss mga kafelisidad? Lalo at nakainom na ang dalaga. Baka naman lalo lamang magulo ang lahat, kaya pwede rin namang ito maging simula para mag-iba ang level ng relasyon ng dalawa. Kaya naman, abangan!